Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And kamusta po ba tayo? At kamusta po ang bawat isa po sa atin? Lumipas na po ang 3 araw. Natapos po ang ating camping. At alam ko po na tayong lahat ay nandun pa rin po yung anointing o yung presensya ng Diyos sa bawat isa. At ngayon po, magbalik tanaw po tayo o balikan po natin kung ano yung mga bagay na naituro po sa atin ng ating mga pastor nung nakaraang camping po natin. Amen po. Pero bago po yun, gusto ko po munang i-share yung mga testimony po ng bawat members po namin dito po sa lugar po ng Candelaria. At kamusta po ulit po tayo? At ngayon tuloy ko na po. Nung nakaraang camping po, may mga testimony po ang ating mga miyembro o yung mga member po namin dito kung ano yung mga bagay na ginawa po ng Panginoon sa buhay po nila. At alam ko po na sa bawat isa po sa ating po mga worker, mga pastor, sa ating po mga umaten sa camping, may mga bagay na sinagot po ang Panginoon sa atin. Amen po. May mga bagay na itinuro po sa atin ang Diyos. At may mga testimony po tayo kung paano o gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, i-share ko po sa inyo yung testimony po ng isang member po namin dito po sa lugar po ng Candelaria. Yan, ngayon po meron po kami member po dito na ang pangalan niya po ay Tatay Jun. Yan, kung kilala niyo po si Tatay Jun. Si Tatay Jun po ay isa sa mga hinawakan po ni Kuya Jones na taga Bagong Silang. Ngayon po si Tatay Jun po ay isang PWD. Yan, at may sakit po siya. Isa po siyang bulag at hindi po siya nakakalakad. Ngayon po si Tatay Jun po kasi ay 2 times pa lang po nag-camp. Ang last camp niya po ay yung sa may Nueva Ecija po. Summer camp din po. At yung pangalawa po, itong kakatapusan po na camping po natin. Ngayon, si Tatay Jun po kasi ay isa po sa mga problema niya ay yung sitwasyon niya. Hindi po siya nakakalakad at hindi po siya nakakakita. Pero sabi niya po sa amin, gusto niya po sumama ng camping. Ngayon, sa akin bilang isang lingkod po ng Diyos at bilang isang Kristyano, ang goal po natin ay madala po ang mga tao na uhaw sa presensya ng Panginoon. At nakita po namin yon sa buhay po ni Tatay Jun. A month before po mag-camp, nagsabi na po sa kanila na darating na po yung camping po natin at ganito po yung halaga na kailangan po natin. At alam niyo po si Tatay Jun, gustong-gusto niya po sumama talaga ng camping. A month before po mag-camp, sabi niya, sige po pastor, pag-iipunan ko po yung camp fee na kailangan. Siyempre po sa amin po bilang taga Quezon po kami, ang kailangan po namin na camp fee ay 600 at yung pamasahe din po namin. Ngayon, sabi ko kay Tatay Jun, nung a week before mag-camp, sabi ko, Tatay Jun, nakaipon na po ba kayo? Sabi niya, Pastor, ang ipon ko lang po ay 800. Malungkot po siya nung time na yon. Sabi niya, 800 pa lang po yung naiipon ko. Ngayon, sabi ko, ano po yung ginawa niyo? Paano po kayo nakaipon? Sabi niya po, siya po ay nagtinda ng penoy, tsaka po nagbenta rin po siya ng balot. Yan, take note po, ulitin ko po, si Tatay Jun po ay isang PWD o hindi po siya nakakita o nakakalakad man lang. Pero alam niyo po, sa sobrang gusto niya na makasama po ng camping, gumawa siya ng paraan para makaipon po ng 800. Sino po ako para hadlangan yung bagay na yan? Bagamat napakaraming hadlang sa kanya para makasama siya kasi po, unang-una po, nung unang camp niya, meron po siyang wheelchair. Kaya hindi po nahihirapan masyado yung counselor niya na dali siya sa hall. Kasi tinutulak lang naman po yung wheelchair niya. Pero itong camping po na to, ang wheelchair niya po ay nasira. Kaya isa po ito sa mga bagay na nahirapan po siya. Kasi sabi niya, Pastor, paano po yan? Wala po akong wheelchair na gagamitin sa camping. Sabi ko, okay lang yung Tatay Jun, gagawa tayo ng paraan. Basta sumama ka kasi nakaipon ka na eh. Alam niyo po, nung the day, nung camping po, sinama po namin siya sa camp at nag-camping po siya. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, magtanong ka sa Diyos.
hindi pwede na habang buhay po tayo doon sa sitwasyon na kung ano yung nilalagyan mo ngayon. Alam niyo po, sabi niya, Pastor, magtatanong po ako sa Lord kung ano yung kailangan kong gawin para gumaling ako sa sakit na meron ako. Alam niyo po, nakita po namin doon yung eagerness niya na gusto niya na mapagaling siya ng Panginoon. At nung pag-uwi na po namin, kinamusta ko siya, sabi ko, Tatay Jun, kamusta yung camping sa'yo? Sabi niya, Pastor, isa lang po yung sinabi, o mali na narinig ko sa Panginoon. Alam niyo po, ito po, share ko po sa inyo, yung isa sa mga sinabi niya sa akin. Sabi niya, na-remind daw po siya doon sa tinuro ni Pastor Boy na sabi niya, di ka na papagalingin ng Diyos dahil magaling ka na. Alam niyo po, iyak daw po siya ng iyak nung narinig niya yun na bakit hanggang ngayon hindi ko makuha yung kagalingan na hinahangad ko. Sabi niya, ako po pala yung may mali. Kasi naghahangad ako ng kagalingan kahit naibigay na po pala to ng Panginoon sa akin. Sabi niya pa po doon, kapag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, iba ang magiging lakas mo. Amen po. Ngayon, sabi niya po, na-remind daw po siya doon sa sinabi sa kanya ng Diyos, na sabi niya, ang Diyos ang siyang magbibigay ng kalakasan sa iyo upang makatayo ka, upang makakita ka. Alam niyo po, si Tatay Jun po ay isa sa mga miyembro po namin na weekly po namin to na sinusundo ng tricycle, maging na motor po. At alam niyo po, yung sabi niya doon na hindi siya papayag na hindi niya makuha yung kagalingan dahil alam niya na binigay na sa kanya to ng Diyos. At glory to God po, dahil sabi ko po sa kanya, simulan po natin mag-faith. Kasi sabi nga, di ba po, sabi nga po ng pastor natin, ibinigay niya na yung kagalingan. Inihintay na lang po ng Diyos na kunin natin to upang mag-manifest sa atin yung mga bagay na to. Alam niyo po, sa bawat isa po sa amin, glory to God po, dahil Tatay Jun po ay isa sa mga testimony po ng simbahan po namin na anuman yung kalagayan mo, anuman yung sitwasyon mo, hindi yan pwede maging hadlang upang makalapit ka sa Panginoon. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, siguro mahihirapan tayo, ang sitwasyon natin, sabihin mo, mahirap, hindi madali. Pero kung titignan po namin yung isa sa mga elder po namin, si Tatay Jun, kung si Tatay Jun po na hindi makakita, kung si Tatay Jun po na hindi nakakalakad, ay nagawang mag-ipon ng kampi niya, nagawa niya na lumapit sa harapan, lumapit sa Diyos. What more pa kaya po tayo na kompleto ang paningin, kompleto ang paa, at nakakagaw at malakas po. Amen po. Sabi ko nga po sa kanila, ito yung testimony natin na ang Diyos hindi siya pumipili kung ano yung sitwasyon mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso mo na handa ka bang sumunod sa kung ano yung papagawa niya sa'yo. Alam niyo po, isa po sa mga topic po natin ng camping ay yung about po sa repentance. Amen po. Sabi niya, repent. Ito yung time na ikaw ay dapat na magsisi sa mga bagay na nagawa mo. Alam niyo po, sabi niya po dito, umayos ka, gawin at sundin mo ang utos at pinapagawa ng Diyos sa'yo maging sa atin. Ito yung time na kung saan kailangan natin ayusin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Kasi may mga time na sabihin natin na, Lord, bakit hindi mo pa binibigay yung panalangin ko? Lord, bakit hindi ko pa po nakukuha kung ano yung pinagpipray ko? Pero actually, sabi nga ng Diyos, diba, ibinigay niya na kung ano yung kailangan mo, pero hindi mo makita dahil sa kasalanan na ginagawa po natin. Kaya sabi po ni Pastor Boy, di ba po nung gabi, sabi niya, ito yung time para umayos at gawin at sundin ang mga utos at pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po. Naalala niyo po yung tinuro sa atin ni Pastor Marlon po. Pastor Marlon Castillo po. Sabi niya doon, ito yung mga hakbang na ginawa ni Pedro para sundin ang Diyos. Alam niyo po, may gusto po i-share sa inyo, yung isa lang po, kahit isa lang. Sabi niya, ito yung time para magpakumbaba ka. Si Pedro, para makalapit ulit sa Panginoon, hindi siya tumingin doon sa kung ano yung kasalanan niya. Tinignan niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. Tinignan niya kung ano yung pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. At ang sabi niya nga po doon, isa sa mga bagay na ginawa ni Pedro para makalapit muli sa kalooban ng Diyos, yung magpakumbaba. Hinihintay po ng Diyos yung ibaba natin yung sarili natin sa Kanya.
Amen po, hinihintay ng Diyos na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Sabi niya po dito, lahat ng tumatanggi sa kalooban ng Diyos ay mapupunta sa impyerno. Diba po, sabi niya, diba po, kumbaga, isa sa mga bagay na pinakamahirap na Kristyano ay hindi alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba po, lagi na sa atin sinasabi ng mga pastor po natin, ang kalooban ng Diyos ay dinidiskubre. At kapag nadiskubre mo na yung kalooban ng Diyos, ayan na yung time para ipaglaban mo to. Alam niyo po si Tatay John, pinaglaban niya yung kalooban ng Diyos eh. Kasi tulad po niyan, maraming hadlang sa kanya. Number 1, yung sitwasyon niya. Pangalawa, yung kalagayan niya. At maging po yung gamit na kailangan niya para maging maayos yung pagkakamp niya. Pero alam niyo po, noong time na pinaglaban niya to at hindi naging hadlang yung bagay na to, tinuloy niya pa rin yung camping, bagamat wala po siya. Alam niyo po, yung paglalakad niya, kung maglalakad siya, aabutin po ng 15 minutes mula sa room nila hanggang sa hall. Kulang na nga lang po, buhatin po siya para po makapunta po agad sa hall. Sobrang na-appreciate ko yung counselor niya doon sa paggatsaga na ginawa niya po para makalapit yung tao na to. Amen po. Ngayon sa atin po, tinitignan ng Diyos kung hanggang kailan natin ipaglalaban yung kalooban niya. Amen po. Kailangan maging matyaga, kailangan maging masipag, at magawa natin ito na naayon sa kanyang kalooban. Yes, sabihin natin na hindi madali, mahirap, pero alam niyo po, kahit paulit-ulitin natin, kahit balik-baliktarin natin, ang kalooban ng Diyos, hindi dapat yan iniisay sa isang lugar lang. Kundi ang kalooban ng Diyos ay dapat ipinaglalaban po natin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, ulitin ko po, hindi pwede maging hadlang kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kasi ang kalagayan mo ngayon, kung yan ilalapit mo sa Panginoon, ay pwedeng yan yung maging dahilan para makalapit ka sa Kanya. Amen po. Last ko na lang po dito sa mga isa sa tinuro po ni Pastor Boy. Sabi niya, dahil hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa'yo, iikli ang buhay mo. Madali kang mamamatay. Kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos sa'yo, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Dapat nagpapasing ka. Pangalawa, nagpe-pray ka. At last ko na lang po sa Divide Seminar po namin, alam naman po natin lahat na yung believers, amen po, yung about sa prayer of intercession. May isang bagay po doon, may nabasa po kami na nagtanong yung isang tao doon na sabi niya, ikaw, ano ba yung pwede mong ibigay sa Panginoon? Ngayon darating yung time po na tatanungin din tayo, ano ba yung pwede mong maibigay sa Panginoon? Alam niyo po yung last day na si Pastor Boy, sabi niya, ibigay mo yung bagay na mahalaga sa'yo doon sa pastor mo. Pero ikaw bilang Kristyano, ano ba yung pwedeng maibigay mo sa Panginoon na sobrang halaga sa'yo? Tulad po ni David, sabi niya, I will not offer anything that costs me nothing. Sa atin po bilang mga Kristyano, huwag kang mag-offer ng isang bagay na alam mo na walang halaga sa'yo. Kasi tinitignan ng Diyos, maliit man yan. Pero kung yan ang pinakamahalaga sa'yo, kalulugdan po yan ng Panginoon. Amen po. Ngayon sa bawat isa po sa atin, nawa, na-remind po tayo ng camping. At marami po tayo natutunan. At alam ko po hanggang ngayon, patuloy tayo nare-remind ng Diyos sa mga bagay na kailangan pa po natin gawin. Sa mga bagay na kailangan po natin improve sa sarili po natin. Sabi nga, ito na yung time para ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon kasi malapit na siyang dumating. Ito yung time para humayo ka. Ito yung time na dapat magbahagi ka ng salita po ng Panginoon. Amen po. Salamat po sa time po ninyo. Gusto ko pong lasala po. Pray po tayo. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin yung patuloy na pagsama mo sa bawat isa. Ikaw yung may taas sa bawat buhay namin at patuloy na pagpalain mo kami physical, mental, emotional, spiritual, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga bagay na itinuturo mo at dalangin namin Panginoon na ikaw yung kasama namin sa lahat ng mga bagay na gagawin namin. Salamat Panginoon sa hapong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.